Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, throwback muna tayo. Ito po yung game ko versus Super Grandmaster Wesley So. So ito po way back pa nung 2011, ito yung kanyang last na national championships. So after nitong national championships na to, alam ko umalis na po siya papuntang US. So ito na yung last time ko na nakalaban si Super GM Wesley sa isang classical tournament. So punta po tayo sa ating game. White po si Wesley and ako po yung black dito. So D4, Knight F6, C4, G6, Knight C3, Bishop G7. So actually si Wesley po, palagi ko po nakakalaro yan dati. No? Kaya memorize na po namin yung mga openings ng isa't isa. So may mga game kami, palagi pong King's Indian. So ayan, King's Indian, defense ang laban namin. Ayan, so castling, Knight A6, and then pagka Knight G4, Bishop G5. So ito po lahat, mainline lang ito ng King's Indian. Pagka Queen E8, naalala ko yung isang game namin, ang ginawa niya, parang nag H3 siya, H6, pagka atras, ganito yung laban naming isa eh. Kain, Bishop E3, and then Queen E7, parang nag Queen C1 siya. Actually, naalala ko to kasi nagulat ako, sabi ko, uy, ano yun, kakaiba yung Queen C1 ah. So yan po yung isa naming game. So dito, ang ginawa niya naman is Rook E1. Ayan, so ang pinasok ko is yung mainline nitong opening na ito. So pagkakain, Knight D5, C6, F6 muna. And then pag Bishop F4, C6. So ang mainline po dito kasi, pagka-capture, ED5. Ayan, so ito po ang mainline kung saan one piece down ang white. Ang kapalit is currently 1 pawn, pero ito babaksak din. So ang kapalit niyan 2 pawns, tapos 1 piece down. So dito, naalala ko noon, hindi ko na alam ang gagawin. No? So apparently, sabi po ng engine, isang best move is Queen F7. Ayan, para makahinga itong rook. Kasi hindi po pwedeng kainin yan. No? Actually, pwedeng kainin, kaso mas okay po for black. Kasi makakaroon ng control sa dark squares. So usually, ang gagawin lang is kakapturein yung D4 and then pwedeng mag rook E8. Although lamang pa rin po ng bahagya ang puti. So ito po ang tamang main line. Ayan. So ibalik natin. Hindi po ganyan yung nangyari. Ang ginawa ko is Queen D8. So Queen D8, nag C5 si Wesley. And I'm sure hanggang dito prepared pa rin ni Wesley ito. And actually dito po sa posisyon na ito, pagka Rook F7, Knight takes D4, merong 4 games based sa aking database. And yung tatlo po doon, panalo ang puti. Ayan. So, yung sa akin, hindi ko muna sasabihin yung results. Dito nag-isip tayo ng mahaba. And ang ginawa natin is Knight takes C5. So, pinasok natin yung kaguluhan. No? So, take note, ito libre, pero may counter attack tayo dito sa bishop. So, kung capture siya sa C5, and then ito na po yung idea natin with Queen C7. So, meron tayong checkmate threat dito sa H2. Of course, fork dito sa C5 and talagang napakagulo po nitong variation na ito. No? So, ang ginawa ni Wesley is kumain siya sa G4 and then pagka Bishop takes G4, nag-Queen C2. Ayan. So, papakita ko lang, pagka kinain kasi yung D5, pag kinain mo dito, kakapturing ko itong C5 and itong pawn, mahirap pong depensan. So, may mga ideas tayong Rook D8 and problema siya paano depensan itong pawn. Tapos may F5 na threat, discovered attack pa yung knight. So, hindi po ganyan ang ginawa ni Wesley. Kaya Queen C2 lang para depensado yung B6. Pero yan po, calculated ko na yan. B6 tayo. Ayan, Bishop A3, Queen takes C2, Knight takes C2. Ayan, so ibalik lang po natin. Dito pala binigyan ng question mark ng ating engine kasi ang best move
is knight e6. Ayan. So, iniwan lang nakapin yung bishop. Tapos, inalis po yung depensa ng knight. So, yan po, medyo malalim yan. Mahirap makita, no? Pero pagka kinain kasi, kain, rook e7. So sa unang tingin, hindi po pwedeng kainin yung rook. Kasi pinned yung queen. Meron kasing queen e4. Ayan pa, queen e4, under attack ito. Hindi mo pwedeng kainin. Mapo-force mag-rook e8, and then saka po atras. So magkakaroon ng 1 pawn up, and pag ganyan, pag super GMs, basic na po yan kay La Wesley. Ayan. So ang ginawa, nag-bishop a3, so nakain ko ito, kain, and rook d8. Ang nangyari, binalik ko yung pawn, binalik ko yung knight, kapalit ng isang pawn. So ang ending lamang pa rin ng 1 pawn ng white, pero meron po akong bishop pair. And ang plano dito ng black is pagtutulungan natin itong d5 pawn. So nakikita ko dito, pwede siya mag knight e3 para under attack, tapos depensa. Pero ang plano dyan is bishop c8, papuntang b7, under attack yung d5. Yan, pipilahan ko yan. Meron siyang lamang, kaso napakaliit na lang po. Slight advantage na lang. So dito nag f3, bishop f5, inatake yung knight. And ganun ulit, pagka nag knight e3, malamang atras, pilahan yung d5 pawn. So ang ginawa ni Wesley is knight d4. Ayan, binigay niya na itong pawn para pagkakain, knight takes f5. So siguro ang plano niya, pagka kinain kasi ng rook yan, magro-rook d1, control niya parehas yung open files. So napag-decision na natin, gf5 na lang, para double pawn, at least nasa open file pa. So rook d1, capture, bishop h6. Siyempre, ang plano natin, susubukan natin makatabla kay Wesley. No? Napapalit-palit yung pyesa, rook and bishop na lang po ang natitira. So rook d8, king g7, bishop d6, check, king f1, bishop d4, b3, bishop e5. Talagang hinabol ko yung bishop niya. King e2, kain ulit, rook c7, rook d2, and dito po, king f7. Of course, pag endgame, king at the center, importante. And, king e3, rook e7, check. Pag dito pumunta, king g6 lang. So, king d3, check, king c3, kain, and king and pawn endgame. So, lamang po na bahagya ang puti kasi merong double pawn. Ayan. So, king e6, g3, king e5, king c3. Punta tayo sa critical position. So, b5, h3, with the idea of g4. So, nag-h5 tayo. b4. Ayan. So, ito na po yung critical position ng laban namin ni Wesley. Actually, dito, tabla na po ito eh. Kung mag-f4. Ayan. So, pagka f4, pawn sacrifice, pag kinain, f5. So, mangyayari dyan, wala nang mapapasukan yung king. No? So, halimbawa, king c3, h4 lang, king d3. Pwede naman kasi palaging umatras. So, pagka atras, king d4, king d6. And then, ito po, pagka gumawa ng tempo dito, tempo lang din sa a6. And mauwi po sa tabla. Hindi makakapasok ang king, ganun din ang gagawin niya, mauwi sa repetition. Ayan. So, ibalik natin, hindi ko po yan naitira. Ang ginawa ko is king e5, blunder. Ayan. Pero ang ginawa kasi ni Wesley, counter blunder with king d2. And, pa king d2, nakapag f4, g4, and then h4. So, wala na pong e-entryhan yung king. Dito po, nagtabla na kami ni Wesley. So, balikan lang natin, bakit blunder itong king e5? So, ito po napakalalim na idea. Idea po ng engine na alam ko, inanalyze namin ni Wesley. Nakita niya rin eh. Kaso, late niya po nakita. Ang gagawin is h4. Ayan. So, pagka h4, syempre, wala tayong i-move. King move lang.
King E3, King E5, hindi makapasok dito, pero yung pala, ang dadaanan ito. Pupunta pala sa H3. So pagka ganyan, take note, hindi ko maiiwan yung pass pawn dito, no? Hindi makapasok yung king kasi may G4. So magkakaroon ng pass pawn, hindi po mahahabol. So ang gagawin, atras, yan, and then G4. Yun ang pamatay. So paikot pala yung king sa H3, pagka G4, ang ending niyan, pagkakain, merong outside pass pawn. So mauunahan po yung king papuntang queen side. Yun ang ending. So halimbawa, i-atras natin king F5, H6, and then capture. Definitely mauuna sa mga pawn and dun po tayo magigame over. Buti na lang hindi niya nakita yon. And yun po ang kaisa-isang nakatabla ako kay Wesley. So marami na kaming games sa mga national championships. Actually, isa po na analyze ko na dito sa ating channel. Panoorin nyo po dyan sa mga playlist. Ito po yung one and only draw. Kaso after nito hindi na po kami nakapag-rematch kasi umalis na po siya papuntang US. Ayun. So ayan po ang ating throwback game na inanalyze natin. Hopefully meron po kayo natutunan and sana po na enjoy nitong video na ito. So kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. See you again next video.